Hindi maikakaila na mapamahiin tayong mga Pinoy at isa sa mga pinaniniwalaan ng iba ay ang Feng Shui. Ngayong 2025 o Year of the Yinwood Snake, sino nga ba ang mga maituturing na swerte at malas? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Francis Orsio. Ang taong 2025 ay Year of the Yinwood Snake ayon sa Chinese astrology. Ang Yinwood ay isa raw halamang may baging o vines na para lumago, kumakapit sa kalapit puno. Gayon din sa taong ito. Tulad ng Yinwood, teamwork, collaboration at cooperation ang susi para mag-success. Yun nga lang, literal naman daw na aahasin ka this Year of the Snake. Sa year natin na 2025 is the ahasan year. Maraming mga betrayals sa larangan man ng pag-ibig, career o negosyo, posible din ang pag-betray o pang-ahasan sa inyo. Kaya naman dapat daw na extra ingat, huwag mapusok sa pag-ibig para hindi maloko at maging matalino sa paggamit ng pera para hindi ma-scam. May mga paraan naman daw para maiwasan ang kamalasan. Kung nakita mo sa bahay mo north direction, maglagay ng blue na color na carpet o ng rhino elephant ng food dogs sa north direction para makaiwas sa scam, cheating, betrayal, star. Ngayong 2025, dapat bantayan din ang kalusugan. Isa raw yan sa magiging hamon sa taong ito dahil sa malakas na energy ng illness star. Pero kung usaping swerte ang hanap, maganda ang taong ito sa mga Year of the Dragon, Snake, Rabbit at Rooster dahil magiging maganda ang daloy ng pera, career at love. Habang may hatid daw na bad luck sa mga Year of the Pig, kaya huwag magpadalos-dalos. Hindi raw ito ang taon para magpalago ka ng negosyo. Pero paalala ni Master Hans, huwag pa rin idepende ang buhay sa Feng Shui. Paalala ni Master Hans Kua, nagabay lamang yan. Dagdagan ng sipag, tsaka determinasyon. Ang Feng Shui ay ingredients, sangkap lamang. Ang mga lucky charm ay pandagdag swerte lamang. Walang masamang maniwala, pero tama na hindi lang dapat dyan dumidepende. Dahil sa huli, tayo ang gumagawa ng ating kapalaran. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang swerte sa Year of the Yinwood Snake kasama si Mobile Journal Francis Orsio na Year of the Dragon, Pops J. Year of the Dragon ka ba, Francis? Swerte ba yun o malas? Sabi Pops J ng Feng Shui, This year. Swerte daw ang Dragon. Naku, tingnan natin kung swerte talaga. Meron ka bang kakilala na talagang sumusunod sa Feng Shui, Feng Shui, o kung ano man ang pronunciation niya? Yes, Pops J. Meron kami, Pops J, na mga distant relative na talagang pure Chinese or mga dugong Chinese talaga. And kaya na-influensyahan din yung mga parents namin. So, yung mga magulang ko, may mga ilan sigilang practices ng Feng Shui na sinusunod. Yung paghalimbawa, yung mga dinidisplay nila, yung mga anito, yung mga yun, Pops J. Tapos, syempre, yung prosperity bowl kapag mag-New Year. Kasi, parang tradition ng mga Chinese din yan, Pops J. Ano bang paliwanag ni Master Hans? Bakit swerte maglagay ng carpet? Maglagay ng carpet sa north direction ng bahay. Pops J, ang ibig sabihin kasi daw nun, ang tinutukoy kasi blue na carpet, yung blue na kulay, sa may north direction or parang north part ng ating loob ng bahay. So yung blue daw kasi, Pops J, sinisimbolize niya yung water element. So yung water daw is harmonious, tapos nagbibigay din daw ito ng peaceful and parang kumbaga mas masaganang buhay sa atin. So kapag naglagay tayo ng blue na element sa north direction ng ating bahay, yun daw yung ma-attract natin na good energy, sabi ng Feng Shui expert, Pops J. Francis, may iba pa bang mga tip para makahatak ng good energy? No? Pops J, ang isa daw kasi sa mga swerte din ngayon yung kulay gold, sabi ni Master Han, sabi ng Feng Shui expert. And makaka-attract din daw tayo ng good energy, ng swerte kapag magsusuot daw tayo ng mga accessories na may touch of gold. Hindi naman necessarily na gold mismo yung alahas na isusuot natin, pero yung may mga halimbawa accessories nga na may kulay ginto. So pwede daw yun na makatulong sa atin to attract good energy or makahatak tayo ng swerte. So isa yun, Pops J, sa sinasabi ng Feng Shui expert. Francis, Year of the Betrayals din kamo itong Yinwood Snake. Ito ba ang dahilan bakit marami naghihiwalay? Ano raw ang dapat gawin para maiwasan ang mga manloloko? Pops J, yung isa nga sa sinabi na practice nitong Feng Shui expert, ito nga yung sa north part ng ating bahay, yung north direction, yung maglalagay tayo ng mga blue element. Kasi nga parang pangontra yun. Yes, Pops J, opposite siya nung wood snake na talagang bad energy. So bukod doon, maglagay din daw tayo ng halimbawa ng mga element na
yung mga dogs, rhino, elephant. Kasi yung mga animals daw na yun ay opposite din siya ng snake para yun nga, maka-attract din siya ng good energy. Pero bukod doon, Pops J, syempre, sabi din, yung pagiging mapanuri din natin at pagkakaroon natin ng matalinong mga desisyon. Kasi hindi lang naman talaga tayo dumidepende sa feng shui expert or doon sa mga paniniwala dito sa Chinese astrology. Syempre, yung sariling desisyon pa rin natin yung para makaiwas tayo sa mga pang-scam or kung sa larangan man yan ng pag-ibig. Syempre, yung tamang pagpili natin ng makakapartner natin. So, yung talagang matalinong desisyon at pagiging mapanuri natin, Pops J, malaking tulong talaga yun. Ayun, Francis, meron bang maipapayo sa feng shui para raw manatiling healthy at malayo sa sakit? Ganun ba? Pops J, ang isa sa mga sagot ng feng shui expert yan, halimbawa, kung sa loob ng bahay sisimulan, yung bedroom arrangement, yung hinihigaan mo, Pops J. Kasi ano dapat? Kung maayos daw yung pagkaka-arrange, halimbawa, dapat hindi natin hinahayaan na kung tatayo na tayo or alis na ng kama, iniiwan lang natin yung mga pinaghigaan natin, hindi natin tinutupi. So, dapat daw maayos yun. Kasi mas nakakatulong daw sa atin yun para mas makapagpahinga ng maayos dahil alam natin na malinis at maayos yung hinihigaan natin. Pangalawa, Pops J, yung yung pag-declutter din ng space natin or yung pagbabawas at pagtanggal ng mga hindi na natin ginagamit sa loob ng bahay. Kasi nga, makakatulong din ito para mas magkaroon tayo ng peaceful mind, tapos makabawas sa stress natin kasi alam natin malinis at maayos din yung loob ng bahay. At syempre, yung balance natin na lifestyle, Pops J. Syempre, yung magmumula pa rin sa atin sa mga desisyon natin na pagkain ng masustansyang pagkain, tapos yung physical exercise or yung pagkakaroon din ng mga workout, syempre, para makatulong sa healthy living, tapos yung syempre, yung sapat na pahinga din, Pops J, yung rest nga. Kasi nga, kung nasusunod natin yung mga yun, talagang magkakaroon tayo ng maayos na kalusugan. Itong mga tips na ito, Francis, talaga namang napaka-practical, ano? Syempre, sino bang ayaw mag-declutter? Diba? Pagpapasok ang taon, maraming mga pamilya na yan ang tradisyon na bago tumungtong ang New Year. Naglilinis-linis na ng bakuran. And yung mga gamit talaga na hindi nagagamit, bukod doon sa mababawasan yung gamit mo, pwedeng i-donate mo rin yun. Correct, diba? makakatulong ka pa. Makakatulong ka pa sa ibang tao. So, good energy na sa loob ng bahay. So, nakatulong pa tayo din sa ibang tao. Yung pagkakaroon ng healthy na lifestyle din, Francis, pinapayo din ng mga feng shui experts, di ba? Pero, alam mo, para sa atin naman lahat yan, ano? Yes, at napaka-practical ng mga regardless kung sundin natin yun o hindi, kung talagang magkakaroon tayo ng maayos na yun nga, na lifestyle din, malaking tulong yun para sa atin, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orsio.